Eto na nga po mga kapatid. Ayan po, no, tumitindi po ang girian sa pagitan po ni ni Congressman Acop at ni Senator Bato de la Rosa mga kapatid. Labanan po ng Senado at ng Kamara de Representante mga kapatid. Dahil nga po nagkakapalitan na sila ng mga maaanghang na salita mga kapatid. Malamang sa malamang hindi po nakakabenepisyo ang maraming Pilipino sa nagiging pag-aaway po ni Senator Bato de la Rosa at ni Acop mga kapatid. Dahil nga po sa ginagawa po namang hindi kaaya-aya na pambibintang po at pambabato po ng putik nitong si Congressman Acop. Dahil nga syempre alam naman po natin si Senator Bato de la Rosa ay isa po sa pinaka may paninindigan po na naninindigan po pagdating sa mga Duterte, at alam naman po natin kung bakit siya ay binabakbakan dahil nga po siya ay naging PNP chief nung nagdaang administrasyon mga kapatid. At ito nga po, no, nung nakaraang pong pagdinig ay tinawag po ni Romeo Acop na binudol daw po, kaya po nagalit si Senator Bato de la Rosa. Ay may naging pahayag po itong si Acop na binudol daw po ng Duterte administration ang taong bayan sa ginawa nitong drug war, dahil daw po sa pagtatakip daw po at para daw po ay mapagtakpan, dahil ang ginigiit niya na ito daw po ang mga Duterte ay ito daw po ay talagang drug lord, no, si Pangulong Rodrigo Duterte. At basahin po natin ito po, basahin po natin ang kanyang naging pahayag ni Acop. At ang sabi po niya: "Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of its former President Duterte." Nakakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol. Yan po ay galing kay Acop. At ito naman po ang naging sagot po ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, "Binudol namin ang taong bayan. How dare he say that? Wala kaming binudol na tao. I swear, before the graves of my policemen, ang dami kong pulis na namatay. Hindi ako dismayado. Galit ako." Yan po ang naging sabi po ni Senator Bato de la Rosa. Kasi hindi naman po talaga mga kapatid, no, alam naman po ang mga taong bayan po, ang mga taong bayan po ang makakasaksi at makapagbibigay po kung binudol po ba talaga ng nagdaang administrasyon ang taong bayan sa paglungsad po ng drug war ng nagdaang administrasyon mga kapatid. Nakita po natin kung gaano po naging peaceful, kung papaano po kayo nakagalaw sa inyong mga komunidad at inyong mga bayan upang sabihin po ni Acop na kahit po sila siguro, kung mapapansin po nila sa kanilang lugar, ay naging tahimik po, nabawasan po ang kriminalidad, nabawasan po ang mga illegal na droga, tumahimik po ang mga kalsada at mga daanan po, nakakapaglakbay po ang ating pamilya, nakakapunta po kung saan gusto pumunta, hinahating gabi umuwi, hindi po kinakabahan ng taong bayan dahil po sa kamay po na bakal na ipinatupad po ng nagdaang administrasyon sa pangunguna po ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kapatid. Kaya ito po, ang mga akusasyong ito ay masakit po talaga kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung papaano niya po inayos at pinaganda ang pamamalakad at pagpapatakbo po ng war on drug ng nagdaang administrasyon, no, mga kapatid. Sa hindi naman po naging perpekto at kahit papaano ay naging maayos po. Saksi po ang maraming Pilipino. Saksi ka, ikaw po, saksi ka sa mga nangyayari po at mga kaganapan po sa ating bansa, no. Kaya nakakalungkot dahil ang mga paratang po talaga ni Acop, kahit sino po ay papalagan, dahil hindi naman po lahat ng tao na nakasaksi ay hindi naman po mga bulag. Marahil alam po ng taong bayan at pabor po ang maraming Pilipino mga kapatid. Ang taas po ng survey ng nagdaang Pangulo na hanggang sa bumaba po siya po ay namamayagpag sa kanyang performance rating mga kapatid, upang babuyin lang po at basusin nito sa bagay, ganoon naman talaga Acop, no. Ngayon po ay panibagong administrasyon, malamang po dito po kayo sa sip-sip. At tandaan nyo lang po, tandaan nyo po ito, kayo po mga House Quad Committee na patuloy pong ginigipit, binababoy po ang kapakanan at ang pagkatao po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay antay-antayin nyo lang po
may balik din po ang lahat. Hindi po kayo mananatili dyan. Sa bagay, ang lalakas po ng mga loob nyo ngayon na bumatikos po sa nagdaang administrasyon. Dahil nga ang iba dito ay hindi po yata tatakbo ng congressman. Yung iba po yata dito ay magugobernador, no? Sa kanila. Kaya malalakas po ang mga loob nito, no? Mayawang Diyos, no? Sana makabalik pa kayo at makapasok pa kayo at ihalal pa kayo ng taong bayan sa ganyang pong pambababoy nyo po na nakikita po ng taong bayan kung paano nyo po trinarbaho at binaboy at niyurakan ng pagkatao ng mga Duterte, no? Kaya normal po yan mga kapatid, no? Hindi po makakalusot. Kaya Akop, no? Sige lang, Ace Barbers, Akop, Benny Abante, Dan Fernandez, alam po namin yan na kayo po ay gumagante dahil patuloy nyo pong binabakbakan ang Duterte, ang mga Duterte, lalong-lalo na po ngayon, si Vice President Sara Duterte, ay gusto nyo po ma-eliminate at mabura po ang mga pangalang Duterte sa politika, kaya patuloy nyo pong binabakbakan at patuloy nyo pong binabanatan ang mga Duterte, no? Kaya okay lang yan. Senator Bato de la Rosa, ito po mayroon po siya naging pahayag ngayon. Ito po ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Kung Akop is reminding me that the respect begets respect. You can ask the PNP, sir, how respectful I am to my senior while you are so disrespectful to your junior. When you told me to stop hiding behind the skirt of BP Sara, that statement is so uncavalier, sir. Yan po ang naging pahayag po ni Senator Bato de la Rosa dahil nga po sa mga naging pahayag po ni Akop ay hindi na po maganda, hindi po nakakabenepisyo ang maraming Pilipino sa pagpapalitan po ng mga maaanghang na mga salita, bagkus ay nagkakahati-hati pa po at nagkakaroon ng mga iba't ibang pananaw na nanggagaling po sa taong bayan, na kaya ang ating pong pakiusap, itigil nyo po yung mga bangayan na yan, hindi po makakatulong sa maraming Pilipino ang ginagawa nyo pong sagutan, no? Bagkus nakakaapekto pa po ito at nagkakahati-hati, no? Itong si Akop alam po natin na talagang hindi po nila titigilan hanggat meron pong mga taong Duterte na kumakampi po at nagmamahal sa mga Duterte, kaya patuloy po nilang babanatan itong si Bato de la Rosa, si Senator Bongo at ang mga kaalyado po ng mga Duterte. Malinaw at klaro po sa lahat yan mga kapatid, dahil nga po meron pa pong Duterte, no? Meron pa po, anyan pa po si Sara Duterte na patuloy pong binibira ni Joel Chua sa pangunguna po ng good governance daw ko, no? Na hanggang ngayon po ay patuloy pa po nilang binabastos at binababoy si Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Ito pa po, galing po sa SMNI, ngayon lang din po. At ang sabi po dito, nagkaroon po ng pahayag si Senator Bato de la Rosa at ang sabi po niya, nakapasok na sila NPA sa Kongreso, andyan na sila, binigyan natin ng tsansa yung mga kalaban ng Estado. Yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway ang mga Marcos at Duterte, mga kapatid. Yan po naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa, no? Totoo naman po yun, dahil ang gusto po, alam naman po natin mga kapatid, na ang gusto po ng CPP, NPA, NDF na nagkakawatak-watak po at magulo po at nagkakagulo ang mga namumuno sa ating bansa, para nagkakaroon po sila ng panahon na trabahuin at kumilos at gumalaw upang magpalakas at magpadami po ng kanilang organisasyon. Kaya nakakalungkot dahil ang iniwanan po ni Pangulong Rodrigo Duterte dati na naghihingalong CPP, NPA, NDF, ngayon po ay nabubuhay at kumikilos, at ang masama pa po, nagpapakulong pa po at nagpapasite in content pa ng mga tao na mga resource person, mga kapatid. Yan po ang katotohanan at yan po ang masakit na nangyayari ngayon sa gobyernong Marcos. Kaya tayo mga kapatid, tatagan lang po natin, konting tiis pa po, konting laban pa, tatagan po natin ang ating mga sikmura, ang ating mga pag-iisip at ang ating mga pakiramdam sa tunay na estado po at kalagayan ng ating bansa, mga kapatid. Ano't ano man po ang mangyayari, taong bayan pa rin po ang huhusga sa mga ginagawa po nila. Kaya matuto po tayo mga kapatid, malaking aral po ang nangyari sa pagkaluklok po ng Marcos administration. Natuto po ang maraming Pilipino sa nangyayari po ngayon. Kaya ang pakiusap lang po ng maraming tao ngayon na sumusuporta at nagmamahal po sa mga Duterte, pumili ng mga taong iluluklok. Hindi lang po mga senador, kundi pati mga mayor, mga barangay captain,
na manunungkulang at magmamahal at irerespeto ang batas, no, mga kapatid. Ano po ang inyong masasabi? I-comment nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po, mga kapatid.